Ito na yung huling araw na masisilayan ko ang tatay ko. Sobrang sakit sa akin dahil ako na lang ang nag-iisa. Wala na yung taong sumusuporta sa akin. Wala na yung makulit kong tatay. Wala na maninermon sa akin tuwing late ako kumain. So, anong balak mo? Babalik po ulit muna ako sa Manila para po maghanap ng bagong trabaho. Hindi mo na kailangan. Sorry for what I said to you before. Um, Pwede ka naman bumalik sa trabaho mo bilang assistant ko. Hindi na siguro. Hindi ko na po kaya tiisin na makasama si Alicia. Don't worry. Wala na siya dun. Anong wala? Alam ko ng lahat. It's not your fault. Hindi ako nakinig sa side mo. I'm really, really sorry. Hindi mo naman po kailangan mag-sorry, sir. Kai na lang ang itawag mo sa akin. Sige. Bumalik ulit ako sa trabaho ko bilang assistant niya at naging maayos ang takbo ng trabaho ko. Maganda nga talaga na wala yung babaeng yun. Tahimik at walang manggugulo sa'yo. Hey, are you hungry? Hindi po, sir. Kai, sabi ko Kai na lang ang itawag mo sa akin, di ba? Ha? Hindi ako sanay na sa pangalan ko siya tatawagin dahil baka may makarinig sa amin. Can you accompany me? Nauna po? Yes. Sige. Nagulat ako dahil kumain kami sa isang sikat at mahal na restaurant dito malapit sa building niya. Anong gusto mo? Po? Kahit ano na lang po. Walang kahit ano dito eh. Ha? Kung ano na lang po yung iyo, yun na lang din po yung akin. Are you sure? Yes, sir. I mean Kaiser. Okay. Nanlaki ang mata ko dahil sobrang dami niyang in-order na pagkain. Merong butter chicken rice, butter cream cake, pasta sandwich at marami pang iba. Diyos ko, paano namin to uubusin? What's that face? Sir, Kaiser. Kaiser, baka po hindi po natin maubos to. It's okay. Pwede namang mag-takeout kung hindi mo na kaya. Okay po. Habang kumakain kami ay pansin ko na nakatingin sa akin si Kaiser. Bakit? Ang ganda mo. Ano? Ang ganda ng mga mata mo. Salamat po. Bagay din pala sa'yo ang itim na buhok, no? Bakit naman po? Last nakita ko sa'yo noon, may kulay pa ang buhok mo, right? Naaalala mo pa pala yun. Lahat naaalala ko sa'yo. Ha? Ganun ba? Habang tinitingnan kita, mas lalo kong gumaganda. Muntik ko tuloy malunok ng buo yung manok dahil sa sinabi niyang yun. Bakit niya ba sinasabi sa akin yun? At dito niya pa talaga naisipan sabihin yun. Lakas talaga ng tama ng taong to. Tumingin pa ako sa paligid baka sakaling may nakarinig sa sinabi niya. At siya naman nakatitig sa akin at nakangiti pa. Medyo nailang ako sa way ng pagtingin niya sa akin. You know what? I think I like you. Hindi ako makatulog dahil sa sinabi ni Kaiser sa akin kagabi. Gusto niya ako? Baliw ba siya? May girlfriend siya, di ba? Ay, ano ako matutulog nito? Sana naman hindi ako antukin nito sa trabaho. Pinipilit ko ipikit ang mata ko pero parang may bumubulong sa akin at sinasabi yung salitang sinabi niya kagabi. Pumasok ako sa work na parang walang nangyari. At kahit nakulong ng tulog ko ay buti na lang nagising ako ng maaga. Nakita ko sa email na sina ni Sir Kai na may bibisitahin daw siyang building na hawak niya. At nagulat ako dahil bigla siyang pumasok sa office ko. Can you accompany me? Saan po? Bumiyahe kami ng halos kalahating oras at sa wakas nakarating din kami. Are you tired? Hindi po. Do you want to eat first? Busog pa po ako eh. Are you sure? Yes po. Just let me know when you're hungry. Okay po. And also, huwag ka na mag-sir pag tayong dalawa lang nag-uusap. Sige.
Ano ba ang nangyayari? Ako lang ba? Or nagfi-feeling na naman ako? Bakit ganun siya makipag-usap sa akin? Habang kasama ko siya, nag-iikot lang kami sa mismong building na hawak niya daw. Nasa likod niya ako nakasunod. Grabe palang trabaho niya. Baka kung ako yun, kanina pa ako nangalay kakalakad. Maya-maya pumasok kami sa isang office at ang laki nito. May kita mo doon ang picture ng isang lalaking may edad na. Sa tingin ko ay ito ang dad niya. Dahil may pagkakawig sila pagdating sa mata. Dito ang office ni Dad noon. Sa ngayon, bakante lang ito at walang sinong nakakapasok. Kundi ako lang at ikaw. Ganun po ba? Bakit po hindi po ito ang ginawa niyong office? Dahil gusto ko sa kanya lang to. Siya mismo nagayos ng office niya. At ganito ang style na gusto niya. Kaya ayokong gamitin at baguhin pa. Ganun po ba? So, shall we go? Kaiser, Yes? yung sinabi mo kahapon, totoo ba yun? Anong kahapon? Wala po, kalimutan niyo na po. Ano nga? Yung about po sa sinabi niya na gusto niyo ako. Hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Gusto ko kasi makasigurado sa sinabi niya. Ayaw ko kasing maging assuming at umasa. Oo. Totoo ang sinabi ko. Hindi niya naman ako siguro pinagtitripan, di ba? Halata naman sa kanya na seryoso siya. Why did you ask? Gusto ko lang makasiguro kung totoo, sir. I mean, kay... Ngayong nalaman mong totoo, what now? Wala naman. Papayagan mo ba akong ligawan ka? Ano? I said, will you allow me to court you? Teka, naririnig niyo po bang sinasabi niyo? Of course. Bakit mo po natanong? Because I just want to. Ha? Pwede ba yun? Wala pa siya sasabihing dahilan? Di ba may girlfriend ka? Who said that I have a girlfriend? Kung naaalala niyo po noong nakita tayo sa library, ang sabi niyo ay may girlfriend kayo. Di ba po 5 years na kayo? Ano pong nangyari? We broke up a long time ago. Ayos lang po ba tanungin kung anong dahilan? She cheated on me. Hindi kaya gagawin niya akong rebound para mas makamupon sa ex niya? And I lied to you. Hindi talaga kami nagtagal ng 5 years. Ano pong ibig niyong sabihin? Napanaginipan din kita. Anong panaginip? Ako si Edison sa panaginip ko. At ikaw naman si Ella, right? Ang totoo, 5 months pa lang kami ng girlfriend ko noon. That time na kami pa. Napanaginipan kita. My heart was racing so fast at that time. Basta ang alam ko, mahal kita sa panaginip ko. Pero may girlfriend ako. May girlfriend ako pero pakiramdam ko ikaw ang mahal ko. At yung sa library, I was surprised when I saw you. Hindi ko alam ang maramdaman ko. May halong tuwa dahil nakita kita. At may halong lungkot dahil hindi tayo pwede dahil may girlfriend ako. So, I acted like I didn't know you. I pretended that we had been together for 5 years. Pero ilang araw lang lumipas nalaman ko na matagal na siyang may kinikitang ibang lalaki. So, I broke up with her. Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin? That's why I looked for you pero ang hirap mong hanapin eh. Kaya inanap mo ko online? Oo. Alam niyo, hindi ko talaga alam ang nararamdaman ko ngayon. Isipin mo yun, parehas kami ng panaginip noon. Bigyan lang pala sa totoong buhay, no? Honestly, I don't engage in social media. Pero napilitan ako dahil gusto talaga kitang hanapin. Paano mo ko nahanap? Hinanap ko name mo sa Facebook. Sobrang saya ko dahil
kalahating taon na paghahanap ko sa'yo, di ko akalain na mahanap kita. Nagdadalawang isip pa nga akong i-chat ka dahil ang layo ng itsura mo kumpara noon. Mas lalo kang gumanda. Ah, thank you. Sorry if I rejected you back then. Okay lang yun. Walang problema. At least ngayon, maliwanag na ang lahat.